Okay. Yung sabi nga ni Doc, yung siguro mas politically correct if you would label them as prostituted women. Yun parang yung mas acceptable na term. The women's movement feels bad about them. No, not them, but their situation. Kasi nga yung sabi, tumutulad nga ng sabi mo nga na may mga babaeng na there are women who resort to prostitution because of lack of opportunities for them to live. Sabi nga nila na, oh, yung mga babae ngayon, gusto lang naman yan madaling pera, kumita, kaya gusto tumihaya lang, ganun. Pero, but if you would look into the point of view of the prostituted women, madali ba yung kahit si sino-sino lalaki lang papatong sa'yo? Parang kawawa din naman sila, na nami-misjudge sila, no? Na iba yung kinokondem sila ng society, pero hindi naman tinitignan kung ano talaga yung totoong kalagayan ng mga prostituted women. On the other hand, hindi rin magsisisi natin yung society kapag yung nag-i-emerge yung mga ganong klaseng babae, yung mga ganong uri ng trabaho. Kasi nga lack of opportunities. Meron nga kami makilala ng mga bata sa Boulevard, yung aming mga youth community namin na ayaw nilang mag-aral. Ang kanilang ambisyon na ay maging Japayuki. O hindi ba? Hindi, kahit sa medyo, sabi nga nila, hindi namang higher level naman yun kasi sa Japan naman. Pero all in all, parang, the same pa rin na kahit sa murang edad, ano nila, na wala talagang opportunity kahit matapos ka ng pag-aaral, matapos ka ng education, hihintidera ka na ng malaking department store. So, hindi na mag-aaral kasi wala din naman chance para makapag-aral. That is why they resorted to prostitution. Na mas bigger number ng mga kababaihan ang mga estudyante na hindi nakapasok sa paaralan. Kung meron man hanggang elementarya lang, hanggang high school lang, pagdating ng kolehiyo ay dahil sa walang maipambayad sa matrikula, nang dahil sa kakulangan ng mga public universities, no? At nang dahil na rin sa kakulangan ng budget sa edukasyon. Kasi po kung tingnan natin sa the whole total budget, no, na ina-allocate ng government annually sa edukasyon, ay siguro mas okay na kung meron aabot sa 20%, pero hindi po. And kung tingnan po kasi natin, mas malaki yung porsyento na inalaan ng pamahalaan sa pambayad ng utang. Pambayad ng utang ng Pilipinas na inutang nila na hindi napakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. So doon po kasi, Doc, nagmula. And then, kung tingnan din natin, malaki din yung contribution ang sinasabi nating globalisasyon. Kasi nga, kahit ngayon, Doc, kahit yung mga trabahong pang-komersyo, yung sa mga malls, ng mga sales lady, nangangailangan po, Doc, ngayon ng pag-sales lady ka, dapat college graduate ka. No, mas tumataas yung kanilang qualifications. No? So, yun, mas doon, Doc, mas malaki, mas tinitinan pa namin na the government has a bigger role sa mga ganitong klaseng problema na meron tayo. Sinasabi nila na, ay hindi, kasi it's talagang, yun, sa sinasabi ng kasama ko na kasi gusto nila ng mas madaling pera, mas madaling hanap buhay, no. Kasi kung tingnan lang natin, totoo, kung ipagpalagay natin na kayo yung nasa sa papel nila o naging kayo yung sila, ang hirap po na sa isang gabi, ilang lalaki ang gumagamit sa'yo. And Doc, gusto din namin i-emphasize na ang kalalakihan din po ay may malaking papel, no? Ang may malaking responsibilidad sa mga ganitong klaseng trabaho. Kasi kung walang mga kalalakihang, di ba? Gagamit o patronize sa kanila, talagang, they are parang, they're taking the opportunity. Naging oportunista, mas talong naging oportunista sila, lalong-lalo na,
sa sinasabi na natin, ang kaibahan sa mga prostituted women noon at sa ngayon ay bumabata ng bumabata at naging mas mura. No? Noon siguro 500 na 1,000, pero ngayon, kung tingnan natin, yes, may mga na-feature na sa TV, nung last na may mga pampalit isda for isa-isang, yes! Oo, barter na yung mga kababaihan, may mga lugar sa Pilipinas na ang mga kababaihan ay anong tawag nito, hindi pa naka yung bangka sa hindi pa sila nakapunta sa dagat, sa gilid, ay talagang inunahan na ng mga kababaihan sa barangay. Doon sila halos gumagawa ng krimen kapalit ng isang supot ng isda. Yes, Doc, that's true. Well, ang masabi ko niya, these things are happening. Maybe there's also a factor about the values, na siguro nagkaroon din ng somehow the values of yung bang sense of decency ng isang kababaihan. Hindi ko alam, sa level ng mga magulang, kung ini-emphasize pa nila yung tinatawag natin moralidad, yung dangal na sinasabi na kailangan kung maghahanap buhay ka, dapat yung something na hindi mo ikahihiya, yung marangal, kahit na maliit lang ang sahod, that is one thing palagay ko ang nakasira din sa mga kababaihan na nasa kalsada. Siguro, hindi masyado malalim yung kanilang foundation about morality, or yung sense of decency, kasi I have seen women na talaga naman din halos siguro 1 or 2 times na lang kakain, pero hindi naman sila nagre-resort into prostitution. Dahil nga sa pananindigan nila na masama, masama at hindi tama, hindi marangal. So dapat natin ibalik ngayon ang responsibility na naman ng magulang o ng tatay o ng nanay na turuan natin yung ating mga anak na pag naghanap buhay kayo, make sure na marangal yung hanap buhay. Hindi kailangan malaki ang kita. Ang importante marangal. Kasi pera lang yan yun ang masama sa sinasabi nating globalization kasi para bang nagkaroon na tayo ng konsepto na naging too materialistic na ng Pilipino, na yung dati hindi naman tayo nag-spend ng hindi tayo nagbibigay ng budget sa mga make-up, sa mga magbahaling damit, We live a very simple life as Filipinos. With the advent of these malls and yung mga tinda-tinda dyan, na-attract yung ating kabataan to the point na kahit hindi na nila kaya, because na-attract sila dun sa material na bagay, katawan na nila ang binibenta. Of course, I realize na wala din opportunities yung iba. Pero ang iba naman, kababawan na lang. Wala kababawan ng paninindigan. Na ang kulang is yung foundation. Kasi hindi ako naniniwala na kung walang opportunity ng magandang trabaho, magpo-prostitute. I have seen some people, hindi naman nagpo-prostitute din Nagtsatsaga sila. So, maybe partly it's true na wala sigurong opportunity, Now we have to address on the part of the government, siguro dapat magsisimula sa kanila o nagsimula na dapat sa kanila na mag-offer sila ng mga training program, for women, in terms of developing skills, whether sa pananahi, sa pag-embroider, yung dati pinopromote ng ating ex-senator Nikki Cositeng, yung sinaunang hobby, ini-emphasize niya yan. Yung ating mga damit, yung mga old Philippine weaves natin, napakaganda. Pero, mga tamad na yung mga younger generation na matutunan yung weaving, Mas gusto pa nila, yun na nga, mag-prostitute or magtrabaho bilang domestic helper, Pero if only there is a good program for that direction where we will be able to promote our Philippine ancestral weaves, yung mga sinaunang hobby, and then convert that into yung magamit natin on a daily basis. Katulad ng nangyayari sa Indonesia, yung mga batik nila, yung something na yung ating industry,
na ang mga kababaihan ang mangunguna. No? Although, I have seen that in the Lake of Tibuli, no? Sa Lake Cebu, di ba? The women there are making kind of a livelihood in doing that. So this is an example na kung meron sanang magandang programa yung gobyerno, no? And then, yung produkto nila, yung mga finished product nila, i-market natin, not only locally but internationally, tapos magkakaroon ng yung magandang presyo, no? So magkakaroon ng magandang trabaho. This is